Hello mga kabayan, ito na naman ang inyong Junjun at meron naman tayong isang video na panonoorin. So ang video po na ito ay tungkol doon sa sinasabi dito sa balita na patibong. Wala talaga magawa yung mga kongresista natin, gagawa na lang ng patibong. Pero kung isipin nyo po, malamang sa malamang, ganun ang ginagawa ng mga nag-a-approve ng budget sa mga congressman. At so, sa mga empleyado ng gobyerno na mataas ang katungkulan. So, bibigyan nila ito ng malalaking budget bilang patibong. Okay? Kasi, kung ikaw ay gumagawa talaga ng kalokohan pagdating sa pera ng mamamayan, so madali kang i-blackmail eh. So bibigyan ka ng, sabihin natin, kagaya ng confidential fund. Okay? Tapos pag ito ay nawawala or sabihin natin nagamit mo sa hindi magandang paraan, so meron silang kumbaga pang trap sa iyo eh. Kaya tong mga kongresista natin, mga senador ay takot bumatikos sa mga nag-a-approve ng budget. Okay? Kasi alam nila na binigyan sila ng pera tapos ginastos nila ito sa hindi maganda. Kaya nga si VP Sara, di ba? Sara Duterte, nagsabi siya na kaya siya umalis sa DepEd kasi may binibigay sa kanilang budget tapos may kumukuha, okay, nung bahagi ng budget na yun. So ayaw niya ng ganun. Kaya siya umalis. So panoorin po natin ang balitang ito, mga kabayan. Mag-react, mag-comment at sa mga nangyayaring ganitong kalakaran sa gobyerno. Again, this is your Junjun. Junjun is in. Patibong kung ituring ng International Relations Scholar ang confidential fund na ibinigay ng Marcos Jr. Administration kay Vice President Sara Duterte. Itong araw ay para dungisan ang pangalan at reputasyon ng pangalawang Pangulo. Si Almar Forzuelo magpapalita. Tahasang itinanggi ng mga mambabata sa Kongreso na may nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nito, hindi naman nakapagtataka pa kung gagawin ito ng Marcos administration para dungisan ang pangalan ng ikalawang Pangulo nang sa gayoy magmukha itong masama sa publiko. Sa panayam ng SMNI News sa isang international relations scholar na si Ms. Sas Roganto Sasot, ang ginagawang pambabatikos ng Marcos administration kay VP Sara na wala namang dahilan ay bilang paghahanda sa susunod na presidential elections. This is for 2028. No, kasi nakikita nila na ang taas-taas pa rin ni Madam Vice President Inday Sara kahit ang mga sa kabila ng binabato sa kanyang kontrobersya. Hindi ba? Yung huling balita ng Manila Times, kahit bumaba na raw ang rating ni Vice President Inday Sara, siya pa rin ang top 1 choice for president ng mga Pilipino. Sinabi pa nito na kung ano ang ginawa noon kay dating Vice President Binay ay siya rin ginagawa ngayon kay VP Sara dahil sa taas ng trust ratings at popularidad nito. This is like what happened to former Vice President Binay. Alam naman ng lahat noong 2010 nung nanalo si Benigno Aquino III at si Binay bilang Vice President. Everyone is already thinking na Binay will be the next president because of the popularity, etc. So anong ginawa nila noon kay Binay? Hindi ba nag-raise sila ng iba't ibang kontrobersya for di ba? And then eventually yung mga kontrobersya na yun, hindi naman ito nagbunga. No, hindi ito hindi naman nakulong si former Vice President Binay. Hindi ba? Wala rin tupikan. At sino yung mga gumawa noon kay Binay? Hindi ba sila rin ngayon? Yan. Sila rin ngayon yung umatake kay Vice President Inday Sara. Binigyan din ito na nag-ugat ang lahat ng pambabatiko sa mga Duterte matapos na hanapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng libro o resibo ang Kamara para malaman kung saan nila ginagastos ang pera ng taong bayan. Ngayon, itong impeachment nila, parang pikon na pikon itong mga kongresista natin sa sinasabi ni Inday Sara.
Ano, bakit ba kayo pikon na pikon? Napikon na pikon ba kayo dahil sinabihan kayo ng dating Pangulong Duterte na ilabas ninyo, ilatag ninyo ang libro ng Kongreso para makita ng taong bayan kung saan nyo ginagastos ang pera nila mula hanggang sa huling sentabo? Di ba dyan naman nagkaugat-ugat lahat yung mga hinanakit ninyo sa mga Duterte ngayon? Ayon pa kay Sasot, kung talagang may anomalya sa confidential fund ng Vice Presidente, bakit hindi muna kwestiyonin ng Kongreso ang tanggapan ni Marcos Jr.? Dahil una sa lahat, ito naman ang nag-aproba sa nasabing pondo. Ngunit hindi ito ginawa ni Romualdez dahil malinaw na ang confidential fund ay isang patibong kay VP Sara. Anong ginawa nila kay Inday Sara? Di ba? From the moment na umupo sila, una nakikipagplastikan pa kayo. Tapos, bigla pa lang, the next year, pagkatapos ng wala pang isang taon, kung ano-ano pinagagawa niyo sa kanya, itong confidential funds na to, patibong to ng Office of the President. Hindi naman magkakaroon yun ng transfer kung hindi naman ito pinayagan ng Office of the President. Ba't hindi tinitira ni Martin Romualdez yung pinsan niya? Yeah. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. So ayan na nga po mga kabayan, napanood natin yung balita. So ano po sa palagay ninyo, di ba? So may mga ganyang kalakaran talaga sa gobyerno. Kaya yung mga kongresista, mga senador, hawak sila sa leeg nung nag-approve ng budget. Kasi nga, bibigyan sila ng malaking budget tapos kukunin sa kanila or may paggagamitan sila. Pero patibong yun patibong po So dapat po talaga, kagaya nga po ng sabi ni VP Sara Duterte, pag ang hinihingi namin ay 2 billion lang. Huwag nyo nang dagdagan. Kasi ang yung dagdag nyo, kukunin din ng ibang tao So, siya yung mananagot noon. Di ba? Sinabi niya sa isang interview niya na ayaw niya ng ganun. 2 billion, tas gagawin yung 10 billion, pero yung 8 billion, kukunin ng ibang tao. Siyempre, nakaano na yun, nakalista na yun sa kanyang opisina. So, may karapatan na ngayon na hanapin yun ng taong bayan. So, ayaw ni VP Sara ng ganun. Which is, yun ang nangyayaring maraming patibong ngayon sa mga kongresista natin, mga senador, at kung sino pa mang mga matataas ang tungkulan sa local and buong Pilipinas na government. National government. Kasi matindi talaga pagdating na sa pera. So mas maganda po, kung ano lang hinihingi, yun lang para wala nang usap-usap, wala nang makukuha pang kung ano man. At ibalik ang serbisyo, tamang serbisyo sa taong bayan. Kasi po napakaraming pera ng Pilipinas Kasi bilyon-bilyon yung nakukurakot ng mga kurakot na mga tagapamahalaan, di ba po? So ayan po, mag-react, mag-comment. Salamat po sa nanonood ng video. This is your Junjun. Junjun is out.